Okay, thank you Lord. Ang oras po natin ay alas 5:13, 5:15 ng hapon, Saturday, November 16. Okay, salamat. Ngayon po sa pagkakataon ito, tayo po ay muli mag-aaral po ng salita ng Diyos. Yan po, ang ating po pag-aaralan ngayon ay ito po ay nakatala. Dito po sa aklat, okay, dito po sa aklat ni San Mateo. Ito po ay mas gusto ko pong sa ating pag-aaral ngayon ay mas gusto ko pong matunghayan po natin ito sa wikang Ingles sapagkat hindi naman po sa masyado akong metikuloso, no. Kumbaga meron po kasi mga salita sa English na hindi po talaga naisalin ng tama doon po sa wikang Tagalog. Kaya po kung babasahin mo, ibang-iba po doon sa talagang gusto mong iparating sa mga tao. Gustong iparating ng salita ng Diyos sa mga tao. Kaya po sa pagkakataong ito, gagamit po ako ng English Bible. Ito po ang Thompson. Ano po? Thompson. Okay. Thank you Lord God. Thank you Jesus. Thank you Father God. Okay. Ito po ang the Thompson Reference Bible. Thompson Chain Reference Bible. NIV, New International Version po. Ito. Okay. Basahin po natin. Dito po sa aklat po ni San Mateo. Mateo, kabanatang 9, talatang 35 hanggang sa talatang 38. Pero mamaya po ay babasahin ko rin po siya sa wikang Tagalog. Pero mas gagamitin po natin itong English Bible para po sa ating pag-aaral ngayon. Matthew chapter 9 verses 35, 36, 37, and 38. Ganito po ang nasusulat. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field." Ganun po yung nun sa English. Ngayon po, ito ay babasahin ko din naman po sa wikang Tagalog at makikita po ninyo kung ano po yung sinasabi ko na mayroon po mga English na hindi po naisalin ng tama sa Tagalog. Okay. Mateo, kabanatang 9, talatang 35 hanggang sa 38, ganito po ang nasusulat sa wikang Tagalog dito po sa Magandang Balita, Biblia. Okay. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga. Nagtuturo siya. At ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Okay. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila pagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala ng mga mag-aani. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Sa pagkakataon po ito, ang ating pong binasa ay patungkol po dito sa sinabi ng Panginoon na napakarami ng anihin, subalit kakaunti ang mga tagapag-ani. Kaya po ang ibinigay kong titulo
sa ating pong pag-aaral na ito ay The Harvest is Plenty. Po, nahulog. Thank you, Lord. Nahulog. Okay. Praise God. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Medyo masikip po kasi itong lugar natin. Okay. Okay. Dito po sa ating pag-aaral na ito, binigyan ko nga po ito ng titulo na The Harvest is Plenty. Okay. Ito po wala to. Si Brother Sito. Sabihin mo nawala. Nawala po. Live video. Sabihin mo. Doon sa kabila. Technical difficulties. Ha? Technical difficulties. Oo. Okay. Karoon po ulit ng technical problem. Bigla pong nawala yung ating yung ating pagla-live. Ngayon po, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Okay. Ating pong nito, ang sinasabi ko nga po ito pong pag-aaral natin ay binigyan ko po ng The Harvest is Plenty. Nung pong ako ay nag-aaral dito po sa Bible School, nung ako po ay nag-aaral sa seminaryo, yung po tinatawag natin sa eskwela na, kumbaga yung mga intramurals. Nagkaroon po kami ng kami ng semi o mini intramurals. Ang amin pong ang pangalan po ng amin doon ng pagsasama namin doon ay ito po. Okay. Pami-abe-abe. Okay, ito po. Pami-abe-abe. 2005. Isipin po yun, 2005 pa pala itong t-shirt ko na ito. Pero ito po ay naingatan ko. Okay. Pami-abe-abe. Parang Get Together 2005. Tapos po sa likod po ng aking t-shirt, dito po muna sa side, ito po ang pangalan po niya ay CEMI World. Ayun po. CEMI World. Ito po. CEMI World. Ito po. Tapos, ang nasa likod po niya ay ito. Ito po ang nasa likod niya. The harvest is plenty. Are you ready? So dito ko po kinuha ang titulo ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ngayong araw na ito. The harvest is plenty. Tapos po, ang ating sasagutin na mga katanungan dito ay yung tanong na, are you ready? Kasi po, yung pong tanong na are you ready, dito po sa ating binasa, ito po ay nakapaloob. Nakapaloob po ito, ang ito na, are you ready? So, dito po sa binasa natin kanina, yung teaching. Ano po ang sabi dito sa verse 35? Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom of God. Okay. And healing every diseases and sickness. Ngayon po, ang sabi ko nga po kanina, yung pong title po natin ng ating pag-aaral ay The Harvest is Plenty. But the question that we need to answer is, are you ready? Ngayon, ang tanong din po, ang kaduktong po doon,
sa tanong na, are you ready? Ay, saan ka nakahanda? Are you ready to what? Okay. Are you ready? Ito po ang una na sa ating mga punto. Are you ready? Ha? Are you ready? Doon po sa una na sinasabi ay, are you ready to go through all the towns, villages, cities, or far-flung areas? Are you willing to risk your life to go on a mission work? Sapagkat dito po, ang sabi po dito po sa ating binasa, dito po sa ating inaral, sabi, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. Are you willing to go through all the towns, villages, and even the far-flung areas? Dito po kasi, pag yung pong salita dito na kung ikaw ay willing, kung ikaw ay sasagot ng, oo, willing ako, willing ka ba na iwanan mo ang comfort zone mo para ikaw ay maglingkod, sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, sumunod sa kanyang mga salita, sundin, ganapin, gawin ang kanyang mga batas at ang kanyang mga panuntunan. Sapagkat dito, ang sabi niya, are you willing to go? Willing ka ba na iwanan mo ang iyong comfort zone? Dito kasi sa iyong comfort zone, mayroon kang tirahan, mayroon kang kwarto, mayroon kang makakain, mayroon kang inumin, mayroon kang bahay na masisilungan kung umuulan, mainit, at mayroon kang mapagtataguan kung panahon ng taglamig. Pero pag ikaw ay nagsabi na ikaw ay willing na that you will went through all the towns and villages, ibig pong sabihin yan, iiwanan mo, tatalikuran mo ang lahat ng iyong mga nakagawian, ang iyong mga nakagisdan, yung mga buhay na masarap. Pag ikaw ay napunta dito sa ganitong tungkulin na sinasabi na ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo sa mga panahong ito na kanyang ginagalawan dito sa mundo. Ang sabi po, sa lahat ng bayan, sa lahat ng nayon, siya ay nagpupunta. Alam po naman natin na ang ating Panginoon ay walang hanap buhay sa mga ganitong pagkakataon, sa ganitong mga panahon, na siya po ay nagtuturo, nangangaral, humahayo sa lahat ng mga dako. Ibig sabihin, wala siyang inaasahan na sweldo na kanyang makukuha, na kanyang sabihin mo, wala naman. Okay. Na kanyang, wala siyang inaasahan. Wala siyang maaasahan na ito ay kanyang, okay. Thank you, Lord. Okay. Wala siyang inaasahan. Ang kanyang iniisip lang ay yung siya ay maglingkod sa ating Panginoon. Gagawin niya ang pangangaral at ang pagtuturo. Alam po ba ninyo na iba po ang pangangaral at ang pagtuturo? Magkaiba po yan, dalawang yan. Ang pagtuturo, ito po ay ipinapaliwanag ang nilalaman o ang nakasulat sa Biblia. Para ikaw ay isang teacher, ipinapaliwanag mo kung ano ang nilalaman po ng Biblia. Ngayon, kung ikaw ay nangangaral o ikaw ay nagpipreach, ang sabi nga po dito, Jesus is preaching in their synagogue. Doon po sa kanilang mga sinagoga, dito po sa panahon natin, ang tawag po natin sa mga ito ay bahay-sambahan. Jesus is preaching. Ang pagpipreach po o ang pangangaral, ito po ay ang pagbibigay ng lakas ng loob doon sa mga mananampalataya na sila po ay nangihina sa kanilang pananalig at pagkakilala sa ating Diyos. Ito po ay ang pagbibigay ng encouragement sa kanila na sila po ay magpatuloy sa kanilang pananalig,
pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa kabila po ng napakaraming mga pagsubok, sa kabila po ng napakaraming pag-uusig at sa kabila ng maraming mga kahirapan na kanilang sasalungain sa bawat araw ng kanilang ilalagi dito sa mundong ibabaw. Amen. Yun po ang ginagawa ng isang taong nagsasabi na ako ay willing na iwanan ko ang aking comfort zone. Pag ikaw ay nagsabi nun, yes, salamat sa Panginoon. You are ready. No? You are ready. You are ready to go through sa mga mahirap. Alam po, ang sabi po rin yung pong siya, ang ating Panginoon po, siya ay nagtuturo, siya ay nangangaral. At siya po ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at ng karamdaman. Tayo po, gagawin po natin yung magpagaling ng sakit at karamdaman? No. Ang gagawin po natin, tayo po ang mananalangin para po doon sa mga may sakit at may mga karamdaman. Ang pagpapagaling po doon sa mga sakit at karamdaman, yan po ay trabaho ng Santong Espiritu. Our duties and responsibility is to pray for the sick. Yun po ang ating responsibilidad. Yun po ang ating trabaho, yun po ang ating pananagutan, ang ipanalangin ang mga may sakit at mga karamdaman. Healing, pagpapagaling, yan po ay trabaho ng Diyos, ng Panginoon. Trabaho tungkulin ng Santong Espiritu. Pag ipinanalangin mo siya, ang Diyos ang siyang bahala kung kailan siya mapapagaling. All you have to do is pray. That's it. Then God will do the rest. Amen. So yung pong number one na natin, are you ready to go through all the towns and villages? Leave your comfort zone. Ang ating Panginoon, iniwanan po niya ang kanyang comfort zone. Sa isang bahagi po ng Biblia, nung siya po ay babalik na sa Diyos Ama, babalik na sa sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, Ama, ibigay mo sa akin ngayon ang karangalan na nasa akin noon pa man. Yung karangalan, o Diyos, na nasa akin, yung karangalan, ibig sabihin, yung kanyang comfort zone ay iniwanan ng ating Panginoon upang tayo na mga tao ay kanyang tubusin sa ating mga kasalanan, maagaw tayo sa tiyak na kapamahakan, sa tiyak na kapahamakan, sa tiyak na kaparusahan doon po sa impyerno. Alam po niyo, salamat sa Panginoon. Tinugon natin, we are ready to live we are ready to live our comfort zone. Ano po? Alam po, doon po sa pagsunod po natin, pagtupad po natin sa mga sagutin, sa mga tuntunin ng ating Panginoon Jesucristo. Marami pong mga paghihirap, marami pong pagsubok ang dadaanan po natin. Ito pong mga lingkod ng ating Panginoon. Ito pong si Pedro at saka itong si Juan. Sa kanila pong pangangaral patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo, ang buong Sanhedrin, alam po ninyo ang ibig pong sabihin, yun po ang grupo ng mga 70 mga matatalino, magagaling doon sa mga panahon po ng ating Panginoon. Ano po? Sila po ay mga elite people. Sila ay mga chosen people nung mga leader noong mga panahon. They are called the Sanhedrin. Pag si Pedro po at itong si Juan, sila po ay nangangaral patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sila po ay pinahuli. Actually, pinahuli sila at sila po ay pinakulong. Ano po? Are you willing na ikaw ay dumaan sa mga ganyan? Ito pong si Pablo. Ito pong si Apostol Pablo, hindi po may minsan 2 beses na siya po ay nanganib. Maraming beses po siyang nanganib nang siya po ay naglalayag na ang kanyang sinasakyang barko, ito po ay mawasak, masira, magiba doon po sa kalagitnaan ng dagat. Nanganib po ang kanyang buhay.
siya po ay dumanas po ng mga maraming hirap. Hindi po siya kumakain sa loob ng ilang araw, sapagkat siya po ay nandoon sa gitna ng dagat at palutang-lutang. Nandoon po siya. Ano po? Siya po ay natuklaw ng ahas dahil po sa pagtugon niya sa panawagan ng ating Panginoon. Ano po? Maraming mga hirap ang pinagtakaan din po siyang patayin. Ano po? Nangali po ang kanyang buhay. Kaya hindi po, itong si Pablo at itong si Silas, ano po? Sila po ay ikinulong din. Ikinulong ng mga Roman soldiers. Ano po? Dahil sa paratang po ng mga tao sa kanila. Ikinulong. Sa ating po ng mga naglilingkod sa panahon po natin ngayon, marami po sa ating mga kakapatiran, mga mananampalataya, doon po sa mga lugar na kung saan ay pinagbabawal ang pangangaral patungkol po sa ating Panginoon Jesucristo, ipinagbabawal po ang Biblia. Marami po sa ating mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala ang kanilang ipinakulong. Marami po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, mga naglilingkod sa Diyos, ang pinapugutan po ng ulo. I've seen one of them. Ano po? Nakita ko. At yung isa pinatay. Nakita ko yung isa hinahampas, pinaparusahan. Habang naglalakad papunta sa plaza, hinahampas po ng interior ng sasakyan. Ganyan po ang mga hirap na dadanasin ng isang naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Are you ready? Are you ready? Yes, you are supposed to. You should be. You should be ready. Pangalawa, are you ready? Yun. Are you ready? Dito po sa verse 35, dito po sa ikalawang bahagi. Actually, nabanggit ko na kanina yan. Are you ready to teach and to preach? Ano po? Handa ka na bang magturo? Handa ka na bang mangaral? Alam po niyo, pag ikaw ay isang mananampalataya, pag ikaw ay kumilala na sa Diyos, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, isa ka na doon sa pinagbilinan ng ating Panginoong Jesucristo, doon po sa Matthew chapter 28 verse 19 hanggang 20, ang sabi niya, "Go ye into all the worlds, preach the gospel, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit." Humayo kayo sa lahat ng dako, ipangaral ninyo ang mamuting balita. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Ito pong bilin na ito ng ating Panginoon Jesucristo, hindi lamang po doon sa 12 alagad. Hindi lamang po ito doon sa mga forefathers. Hindi lamang po ito doon sa mga elders, doon sa mga naunang mga Kristiyano at mananampalataya. Ito pong utos at akda na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ito pong bilin ng ating Panginoong Jesucristo ito po ay para sa lahat. Hindi lamang po para sa kanila, para sa ating lahat po. Yan po ang pangalawa. Magturo ka at mangaral ka. Ituro mo kung ano ang nilalaman ng Biblia. Ituro mo kung ano ang ibig sabihin ng Biblia. Yan ay mangyayari lamang kung ikaw ay kumilala, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos Panginoon ng iyong buhay. Sabihin mo, paano ka magtuturo? Hindi ako marunong. Alam po ninyo, ulit-ulitin ko po, ang Panginoon hindi kanya susuguin. Ang sabi nga po sa Biblia, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, dahil pagdating ng oras na iyan, ang Santong Espiritu ang maglalagay ng eksaktong kataga sa iyong mga labi na iyong sasambihin at sasambitin sa harapan ng mga taong nag-aakusa, nagtatanong sa iyo. Ang Santong Espiritu po ang siyang tutulong sa atin, magbibigay ng talino, karunungan, kaalaman upang ang ating pagtuturo ay mabigyan ng kaliwanagan. At pagkatapos po na tayo po ay magturo, pwede po tayong mangaral. Maipapangaral po natin ang salita ng Diyos upang mapalakasan ang loob ng mga mananampalataya. Tumatag sila sa kanilang pananampalataya, manalig sila sa Diyos, tumibay sila,
lumalim ang kanilang pag-unawa sa ating Panginoon. The bottom line is eternal life. Yun po ang ano niyan eh. Yun po ang ano. You are ready. Are you ready to teach? Are you ready to preach? You should be. Ang tagal na po nating Kristiyano, ang tagal na po nating mananampalataya. Dapat po handa na po tayo. Ang ano lang po dyan, lakas ng loob kasama ang Panginoon Diyos. Panginoon ko, tulungan mo po ako sa ganitong mga pagkakataon. Hindi po ako marunong, hindi ako maalam, hindi po ako matalas magsalita. Ikaw po ang magturo sa akin. Amen. You are ready. Basta ang Panginoon ay nasa iyo. Ang sabi nga po sa Biblia, greater is He that is in me than He that is in the world. Ibig sabihin po yan, yung po nandito sa atin, yung pananampalataya natin, ang ating Panginoong Hesukristo, ang Santong Espiritu, ay mas makapangyarihan doon sa mga nandyan sa labas. Kaya po nating ipaliwanag, kaya po nating ituro, at kaya po nating mangaral. Sapagkat yan ang kalooban po ng Diyos para sa atin. Pangalawang punto po yan. Yes, you are ready to teach. You are ready to preach. Ngayon, number 3. Pangatlong punto. Are you ready? Yung pong tanong natin, are you ready to say the Lord? Are you ready to say to the Lord, yes, Lord, here I am. Send me. Ito po sinasabi ko sa inyo. Ito pong ano na ito. Ito pong t-shirt na ito, nagsasabi, ang lakas po ng hatak ng t-shirt na ito. Ano? Ang sabi po niya, the harvest is plenty. Are you ready? Ang kapangyarihan ng Diyos, ang siyang nagtatalong sa atin dito. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang siyang mag-uutos sa atin dito. Susuguin tayo ng Panginoon upang tayo ay makakilos ng mga bagay na hindi natin sukat akalain na ating magagawa at magagampanan. Ang Diyos, yes, Lord, I am here. Here I am, Lord. Send me. Yung pong ano natin, yung pong life verse po. Yung pong life verse ng programang ito na inyong pinapanood. No? Goers of Christ Broadcasting Service. Yung po ang pangalan sa DTI. Goers of Christ Broadcasting Service. Pero ang ginagamit ko po dito sa Facebook, Frontliners of Christ Jesus for the Glory of God. At yung isa ay Goers of Christ for the Glory of God. Yun lang po. Ano po? Sabi ko sa Panginoon, Lord, here I am. Send me. Because I am ready. Lord, send me. Ano po? Bakit kailangan sabihin po natin na bakit po naghahanap ang Diyos? Bakit po naghahanap ang Diyos ng kanyang mga kasi po wala po, kulang po yung mga helper. Ano po yung helper? Yung mga katulong. At sabi nga po doon sa ating nabasa kanina, the workers are few. The workers are few. Ano po? Dito po sa Isaiah chapter 41 verse 28, ganito po ang nakasulat. I look, but there is no one among them to give counsel, no one to give answer when I ask them. There is no helper. Pag meron pong mga tao, meron pong mga mananampalataya, meron pong mga hindi kumikilala sa Diyos, ang nagtatanong patungkol sa Diyos, wala pong makasagot, wala po silang malapitan, wala po silang maasahan. Ano po? Kaya po, sabi na po yun, kulang yung mga manggagawa. So pray to the Lord of the harvest to send workers. Ano po ninyo? Kailangan po natin ng maraming mga manggagawa. Marami po, malawak po ang gawain. Napakalawak po ng mundo para po matugunan ng mga manggagawa ang mga nangangailangan ng salita ng Diyos. Ano po yung dito? Ito po sa Ezekiel chapter 22, verse 30. Ano po sinasabi? Are you ready? Kaya nga po sinasabi dito na, are you ready? Are you ready? Ezekiel chapter 22, verse
30. Ganito po. Ito po ang mabigat na sinasabi ng Panginoon. Ezekiel chapter 22 verse 30. This is what it says. I look for a man among them who will build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land. To stand. Before me in the gap. Naghahanap ang Diyos ng isang tao, ng isang manggagawa, ng isang lingkod na siyang pupuno doon sa kakulangan. Mayroon pong espasyo. Sabi, to stand between the gap. Nandoon ang Panginoon, naghahanap siya ng tao na mailalagay niya doon sa isang espasyo, to stand in the gap. Para mapunon ang kakulangan. Kapatid ko, kaibigan ko, matagal na po tayong nag-aaral ng salita ng Diyos, matagal na po tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Patuloy at patuloy ang kanyang paghihikayat na tayo ay tumugon sa kanyang mga panawagan, na tayo ay patuloy na mangaral, magbahagi ng kanyang mga salita. Yes, hindi kailangan na tayo po ay nag-aral doon sa Bible School. Hindi po tayo kailangan na tayo po ay pumasok doon sa seminaryo. Yes, of course. Kailangan po natin mag-aral. Pero pagdating po sa ganito, sapat na yung personal po nating pagbabasa ng Biblia. Yung personal po nating pag-ikipag-ugnayan sa Diyos, sapat na po nating maipangaral yan, maibahagi yan. Yung pong ating mga personal testimony kung paano ang Diyos ay kumilos sa atin, kung paano ang Diyos ay patuloy na nagpala sa atin, kung paano ang Diyos ay patuloy na nag-ingat, gumabay, pumatnubay sa atin, nagpagaling sa ating mga karamdaman, tumugon sa lahat ng ating mga panalangin. Yan po ang pwede nating ipatotoo sa mga tao. Hindi po natin kailangan memoryahin ang Biblia. No. All we need to do is share the gospel. Sabi nga po, are you ready? Are you ready? Yes, we can. Yes, we are. We are ready. Yes, you should be ready. Pwede mo sabihin, Lord, here am I, Lord, send me. Sabihin mo sa Panginoon, Diyos, nandito ako, suguin mo po ako. Suguin mo po ako dun sa tao na iyon. Ibabahagi ko sa Kanya, O Diyos, kung paanong Ikaw ay napakabuti sa akin. Kung paanong, O Diyos, ako ay iyong pinagaling sa aking mga karamdaman. Kung paanong, O Diyos, ako ay iyong inangatan. Kung paano, O Diyos, na ako ay iyong pinoteksyonan. Kung paano, O Diyos, na ako ay iyong ginabayan. Pinahiram mo po ako ng talino, kailangan ko sa aking pag-aaral. Pinahiram mo po ako, O Diyos, ng kaalaman, kailangan ko sa negosyo na aking itatayo. At Diyos, tinulungan mo po ako upang ang aking sambahayan, O Diyos, ay mailagay ko po sa ayos. Salamat po, Panginoon. Ang lahat po ng yan ay pwede nating ipatotoo. To stand in the gap. Hindi po lahat ng yan ay kayang gawin ng mga pastor. Hindi po lahat ng yan ay kayang gawin ng mga naglilingkod sa loob po ng iglesia. Tayo, kayo na mga miyembro, kayo na nagbasa ng salita ng Diyos, kayo na dumadalain, kayo na patuloy na dumadalo sa mga gawain tuwing Huwebes, tuwing Linggo. Kayo po ang nakakaalam kung paano kayo ay pinagpala ng Diyos. Yun po ang i-testify ninyo, yun po ang ipatotoo ninyo, yun po ang ipangaral ninyo sa mga tao. To stand before the God. Yun po ang hinahanap ng Diyos. Dito po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 2. Ang tawag po dito ay yung spiritual poverty. Yung masyado, hindi ko po alam sa Tagalog, spiritual poverty. Alam po ninyo, yung pong mga tao dito sa 1 Corinthians, kung saan po sila bumabaling, kung kani-kanino po sila umaasa, kung kani-kanino po sila dumadalangin. Yung po mga tao, gusto po nila lumapit sa Diyos. Pero yung iba po, mali yung kanilang nalalapitan. Mali po yung kanilang natatawagan.
Nais po nilang maglingkod sa Diyos, nais po nilang maglingkod sa Panginoon. Kaya lang po, kulang ang mga mangangaral magtuturo. The harvest is plenty. Marami na po. Hinog na. Marami na po yung mga taong nakakarinig ng salita ng Diyos. Ang kailangan na lamang po ay yung patuloy na sila ay alagaan sa mga salita ng Diyos upang sila po ay lumago. Patuloy na manalig sa Panginoon at sila po ay magkaroon ng sarili nilang bunga. Bunga na sila man ay makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaibigan ko, kapatid ko, napakadali po ng panawagin ng Panginoon. Sabi nga po niya are you ready? Yes, are you ready? Handa ka na ba? Dapat lang po, handa na tayo. Matagal na po tayo naglilingkod sa Panginoon. Matagal na po tayo nakakakilala. Ano po? Actually, maski na po bago lang po mananampalataya, bago lang po kumikilala, basta ang Panginoon ay tunay na nandito sa puso mo, sa damdamin mo. Right there and there, pwede ka magpahayag ng salita ng Diyos. Para po matugunan yung sinasabi ng Panginoon na to stand in the gap before me. Yung mapunan yung mga puwang. Yung mapunan yung mga pangangailangan ng gawain sa ubasan ng Diyos. Yes. Yung po sinasabi dito sa Isaiah chapter 41, yung kulang ng mga tagatulong. Walang tagatulong, walang magpapahayag, walang magpapaliwanag ng salita ng Diyos. Ano po? Are you ready to teach? Are you ready to preach? Magtuturo ka patungkol sa salita ng Diyos. Hindi mo kailangan yung napakabigat ng mga salita na gagamitin mo rito. Madali po. Sabi nga po sa Biblia, ang kanyang pagtuturo ay isa-isang letra. Ano po? Isa-isang letra. Ano po? Isa-isang salita, isa-isang kataga. Ganun po tayo magturo. Huwag po natin palalayimin masyado. Huwag po natin palalayimin. Pahirapan yung sarili natin. Huwag po natin pahirapan yung mga tagapagkinig ng ating mga binabanggit ng mga salita. Ganito po. Ngayon po, kung ikaw ay talagang nandoon sa panawagan ng Diyos po, you can go through many villages. You can go through many cities and towns. You are a missionary. Kaibigan ko, why not? Pupunta ka. Magsabi ka sa Panginoon, yes, Lord God, I am ready to go through all the nations and towns. I am ready, O Lord. Yes, God, I am ready. Panginoon, salamat po. Salamat po, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon naman, na minsan pa po, O Diyos, giniyagis mo, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, na binigyan ng linaw ang iyong panawagan sa bawat isa sa amin, O Diyos. Ama, kami po, O Diyos, ay lumalapit sa iyo, patuloy, O God, na ikaw po ay magpala sa amin, O God. Yes, Father God. Yes, Lord God. Ama, ikaw po, O Diyos, ay kumilos sa amin, Ama. Patuloy, O Diyos, Ama, nais po namin na kami po ay makasunod sa iyo. Ama, nandito po kami. Mga nanonood, O Diyos, mga nakikinig, sumusubaybay sa gawain to. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Ikaw po ang kumilos, magpala, gumabay, pumatnubay sa kanila, O Diyos Ama. Gisingin mo po ang kanilang damdamin, Panginoon, na sila po, O Diyos, ay magsabi, Ama, handa na po ako. Suguin mo ako. Hinog na ang anihin, kulang ang mga mag-aani. Diyos, ibilang mo po sila sa mga mag-aani. Ibilang mo sila sa iyong mga manggagawa, sa iyong ubasan, O God. Ama, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at Amen. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Napakabuti po ng Panginoon sa amin. Yes, God. Yes, God. Hallelujah. Blessed be your name, O God. Blessed be your name. Okay, ang oras po natin.